Sa kasalukuyan, bumabagyo na sa labas, ngunit mas matindi ang unos na nagaganap sa laban ng Sword God at Sword Demon sa Ragnarok. Hindi lang iyan, dahil sa Apocalypse of the Gods, hindi na maipinta ang mukha ni Jarl dahil sa matinding bakbakan ng mga Diyos. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Narito na ang spoilers para sa Kabanata 72 ng Record of Ragnarok at Kabanata 2 naman ng Apocalypse of the Gods. Sa pagpasok ng Kabanata 72, nagtatanong si Hope kay Jack kung ano ang meron sa sword stance ni Susanoo. Ipinaliwanag ni Jack na gamit ang kaliwang kamay ng Sword God, ito ang pinang-aasinte niya sa kanyang kalaban, ngunit sa panel na ito, maaring napansin na ni Jack ang kahinaan ng divine attack ng Sword God. Sa aking palagay, sinasabi na ni Jack na, para mapigilan ang mapaminsalang atake ng Sword God, kakailanganin maputol ni Soji ang kaliwang kamay nito. Pero syempre, hindi magiging madali iyon. Sa pagpapatuloy ng matinding bakbakan ng Sword God at Sword Demon, agad na napaisip si Susanoo sa ginawa ng kanyang katunggali. Ibinato ni Soji ang isa sa kanyang mga katana na tumama sa paa ng Sword God para hindi ito makaalis sa kanyang kinatatayuan at para hindi na rin makabuelo gamit ang kanyang divine technique na Amano Maga Eshi. Makikitang nawala ng balanse ang katawan ng Sword God, at habang tuloy sa pagbulusok ang Sword Demon patungo kay Susanoo, pinwersa ng Sword God na alisin ang kanyang paa sa pagkakapako sa katana ni Soji. Kitang-kita na naubos, o sa madaling sabi, putol ang mga daliri ng Sword God sa paa. Sa pag-angat ng kanyang napinsalang paa, itinukod niya ang kanyang kaliwang kamay sa lupa at sinabayan ang atake ng Sword Demon, sakripisyo na ang kanyang mga daliri dahil kung hindi niya iyon gagawin, paniguradong todes siya. Sa sabayang atake, isang hindi inaasahang panel ang makikita, ang itsura ni Soji na mukhang napuruhan sa counterattack. Mukhang nawalan siya ng malay na ikinagulat naman nina Brunhilde, Gol, Hope, at ang buong squad ng Shinsengumi. Mukhang nasa alanganin ang Sword Demon, mga Pop sa itsura pa lang nila, hindi na maipinta ang mga reaksyon nilang lahat. Sa pag-uumpisa ng bakbakan ng mga Diyos naman sa Kabanata 2 ng Apocalypse of the Gods, inanunsyo na ni Jarl ang pag-uumpisa ng Apocalypse at handang-handa na si Cuchulainn na kalabanin ang Egyptian god na si Ra. Agad na sumugod ang demigod at napakataas ng tinalon niya upang bumuelo at nakahanda na ang kanyang katawan sa isang matinding atake gamit ang kanyang hawak na parang troso. Napasigaw si Jarl habang inaanunsyo ang gagawin ni Cuchulainn sa laban at sa panel na ito, talsikan na ang piraso ng sahig ng arena. Hindi natin sigurado kung natamaan ni Cuchulainn ang kanyang katunggali, ngunit sa sumunod na panel, hindi na maipinta ang mukha ni Jarl sa nagaganap na salpukan sa arena. Mukhang nagsabayan si Ra at Cuchulainn na siya namang nagpatulo ng pawis sa mukha ng ating announcer sa laban. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Yishur Gaming, Jason Barbosa, Ricky Rosendo at Ja Thompson. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!